Bago sila nag-umpisa kanina, sinalaysay yung minutes, yung ginagawa nila. Sinalaysay anong nangyari, pabalik-balik. Pinatutuhanan nila ang lahat ng mga paratang kay BP Sara. Di ba? Ito talaga ang ginagawa nila na sa sobrang galit nila kay BP Sara, hindi sila sinipot, ipapahiya na lang nila. At sa likod ng pamamahiya nila, may dalawang congressman na umalma doon sa mga ginagawa nila. Ito ay si Congressman Marcolita at si Congressman Garbin. Palakpakan natin dito mga kababayan. Ito nga po mga kababayan na hindi naman natin linalahat itong mga buaya dyan sa kamera. Pero talaga, may mga talaga dyan, may mga matitino pa. Hindi naman natin linalahat ha. May mga matitino talaga. Dahil tinitingnan na talaga nila kung ano talaga ang nakasaad sa batas. Pero ito kasi, ang tinitingnan nila kung ano ang kanilang batas dyan sa committee, Justice Committee sa Kamara. Kaya panoorin muna natin itong mga kababayan bago natin reaksyonan. Discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SAL-ends as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Iyon! And if I may add, Madam Chair, on the SAL-end issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SAL-ends, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SAL-end theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence. Kita mo yung mukha ni Dilima? Parang halos na lang awatin niya si Marcolita dyan. That substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. And if I also raise this observation, Madam, regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. While the Ombudsman has an ongoing investigation before its office, the Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like to clarify. Umawat. Abante! Congressman Marcoleta, sinabi niya kanina hindi kasama yung SAL-N sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito. Yun. Brad, basa. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing Makita mo ito mga kabayan, unbetrayed para pa ganun-ganon siya. Para bang pinatutuhanan na nila lahat itong mga paratang laban sa Vice Presidente. Ito nga, napapanood ko itong paano pinaliwanag sa tatay nito ni Congressman Marcolita, si Senator Marcolita, paano pinaliwanag kung anong dapat gagawin dyan sa mga prosecutor. Pag-identify lang,
para mapatunayan lang gaano katibay yung mga pagsampa ng mga ebidensya. Totoo ba tong salaysay nito? Ikaw ba tong may sariling kaalaman diyan? Yun lang sana, patatanungin lang sana kung gaano kabigat maliban sa ano na yung substance, yung grounds, yung forms, kumpleto na eh. Kumpleto na. Tapos ngayon, parang umiiwas kayo na sinasabi yung clarificatory hearing, pero ito trial na, parang may kunti na kayong judgment. Tira naman no. Alabante, atras! And failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nakalagay Anersal N. ano sinasabi niya? Well, Dito si Marcolita, kalmado lang dito si si Marcolita. Bakit ka galit? Bira naman no. Ano? Didilaan kita? to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nakalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya? Hindi kasama Madali lang pagsulat ng SALN. Ang nais lang ipahiwatig or gusto o anong ibig sabihin ayon kay Marcolita, yung detalye sa SALN, hindi salitang SALN. Madali man na isulat yung SALN, yung laman ng SALN, wala ang laman ng SALN, yung salitang SALN, meron. Kaya nagkaroon kayo na ganyan, hindi mo ba naintindihan? Kaya nga nagkaganyan kayo, hinalungkat kanina ni Chua patungkol doon sa mga SALN. Kaya naghalungkat pa kayo dahil nagkulang yung ebidensya. Nakasulat ka, pero wala. Ngayon lang dumating yung SALN. Kaya pinasapinan nyo eh. Totoo yung sinasabi ni Marcolita. Wala doon. Walang attachment. Dahil pag mayroong attachment, sana binulat-lat na yun. Bakit ngayon lang kayo nagsapina doon sa sa ombudsman, di ba? Bira ka man, no? Tama dito si Marcolita. I'd like to find out from him. Honorable Ang hirap Marcoleta. noon kung, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo. Sure na. Di ipasa nyo na sa sa Senate. Kaya sure naman kayo dyan. Butuhan nyo na. Diba? May form, may substance, may grounds. Oh. Ano pang kulang? Butuhan nyo na. May numero naman kayo dyan, diba? Tuhan ko lang kung meron. Pag wala, gano'n na lang. Sasalsalin nyo na lang. Responded. Yes, ma'am. It was mentioned, I think, very adequately, the word SALNs, but they were never attached to the original complaints. Yun ang ibig sabihin. Kaya, ikaw abante, paatras yung utak mo. Hira naman, no? Also, is just merely requesting the committee to produce evidence. Kung ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na wala, hindi nakakabit sa original complaints. Yun lang. Yun ang ibig sabihin. Kaya, abante, naintindihan mo na. Ay tanda, pinangaralan ka ng bata. In other words, you admit that there were a lot of times that SALNs were mentioned in the impeachment complaint. However, They were never they were not attached. attached in the Opo. impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang
Dito lang gusto ko kayo dito kay Marcolita. Manang-mana sa papa. Hindi marunong mag-alit. Magaling talaga mag-control ng emosyon ito. Kalmado yung boses niya. Parang ganun. Magaling na ma'am. Magaling talaga. Magaling yung nagturo dyan. Magaling yung mentor. Kaya, sir, saludo ako sa iyo. Hindi naman igsabayan nga maka-Duterte ako. Pero dito ako sa tama. Ito tama naman talaga. Ito mga ginagawa nitong mga kongresyon. Tama yung mga sinasabi nila. Hindi nila gawa-gawa, kundi sumang-ayon lang sila kung ano ang meron sa batas. Hindi kung anong meron sa role nila dyan sa komite. Meron sila dyan sa komite. Yun ang sinusunod nila. Kaya harap-harapan sila pakapalan na mukha dyan. Harap-harapan nilang ipahiya itong mga tao na gusto nilang ipahiya. Harap-harapan itong mga tao nila na kung sinong gusto nila, yun ang pinapanigan nila. Yun, di ba? Oh, pero ito si Marcolita, kung ano talaga ang andyan sa batas ba? Kung anong nakasulat sa batas, yun ang sinasabi dati ni PRRD. Sundin mo lang kung anong nakasulat sa batas, hindi ka maliligaw. Sundin mo lang kung anong tama. Palakpakan. May natutunan ako rito eh. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. Please understand as well that the compulsory process that was O sige, Baljengke, wala naman kami lusot. Lagi kayong may rason na may pinapaboran kayo. Ang gusto nyo dito, didikdikin at pipigain nyo dito si BP Sara para talaga? Para maipasok ninyo sa utak ng sambayan ng Pilipino na ganun talaga kasama si BP Sara. Pero hindi mo mapipilit. May kasabihan nga eh. Pag ang kabayo daw, dadalhin mo sa sapa, mapipilit mo siyang dalhin sa sapa pero hindi mo siya mapipilit na uminom sa tubig doon sa sapa. Diba? Yun. May kasabihan tayo. Hoy. committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint. Magtitesting kayo? May form? May substance? May grounds? Ngayon magtitesting kayo? Bakit ninyo ipasa na doon sa Senate para maumpisa na yung trial? Pero para gusto rin namin, malaman namin anong totoo dahil pag sisipot dyan ang Vice Presidente dyan, walang mangyari. Dahil doon lang dyan sila, tatanungin nyo lang kung anong ipapahian ninyo, kung anong sasabihin nyo doon sa Vice Presidente, wala siyang magawa dahil sa inyong sala yon. Doon tayo sa kabila. Doon tayo sa kabila, sa kumplito. Kayo man lang dyan, nag-initiate. Para kung gaano kabigat, isang pa ang kaso, may nakita naman kayo dyan. Halatang-halata na sigurado kayo. Dahil kayo mismo, ang nag-initiate dyan, kayo pa ang utak sa impeachment. Dahil lahat kayo dyan, yung mga tao dyan na andyan ngayon sa committee, lahat kayo'y gusto na ma-impeach si BP Sara. Kahit siguro lang sabihin natin na nabulok na yung puwit ni BP Sara, maniwala kayo dyan. Dahil gusto niyo na matanggalin si BP Sara. Totoo, hindi naman to pang babastos. Sila lang binabastos ko dito. Kahit sabihin natin na ang baho ng kilikili ni BP Sara, maniwala yun. Dahil gusto nilang sirain si BP Sara, di ba? Yun ang gusto nila. Probable cause, which is Yeah. the mandate of this proceeding. Correct. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, Depensa. Ang sinasabi ni Marcolita, kung ano lang talaga yung legalidad, kung anong nasa role ninyo para makalusot kayo dyan, para pambabastos kayo ng maayos, para maisisiwalat ninyo, pamamahiya sa Vice Presidente, yun ang gagawin ninyo.
Go ahead. Position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALNs by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Ma'am, the court will be the better judge of that. And that is why you should elevate that before the Honorable Court. Maybe not me, but some other parties. Thank you, Madam Chair. Ano ka tanda? Tumawa ka. Sabayan kita. Ako, Bante. Who wish to raise clarificatory questions to the Ombudsman? Hearing none, may we direct the committee secretary to call the Vice President Madam in Chair, order just, to extend to her Madam Chair, the opportunity to present evidence, including those which will counter the testimony provided already and the documents provided already by the Office of the Ombudsman. Madam Chair. The just a Honorable few- Garbin is recognized. Thank you, Madam. Just a few questions to the representatives of the Ombudsman. Kayo ho'y nagpresenta ng SALN and what was presented by your office, are those SALNs under your custody and the entries, the official entries in those SALN? Tama po ba? Yes, Your Honor. But that entries does not say whether there is a misdeclaration, untruthful declaration, or willful non-disclosure that will lead to unexplained wealth. Tama po ba? Totoo naman talaga to ni itong tinatanong ni Congressman Garbin. Ilang taon na yun, ilang taon na nakalipas. Pag may discrepancy yun, kaya nga pinasubmit yun sa mga empleyado ng gobyerno para makita. Dahil pag may problema yun, kailangan mapatawag yun. Kailangan i-inspection yun. Ang problema kasi, doon pa nakalipas na mga taon, anong taon ba yun? 2000, basta, before 2016, yung mga pinag-usapan nila dito kanina. Kalungkatin mo, hanggang ngayon, tapos magduda sila, bakit tumaas ng ganun? Anong pakialam ninyo kung kumikita sila? Dahil ba pataas na pataas yung salin mo taon-taon na ibig ba sabihin ay malisuso na, may illegal nang ginagawa? Pag ganun pa, kailangan na lahat. Tatanungin ka, pag-report mo sa opisina, magkano yung laman ng pitaka mo? Sabi, 1,000. Kinabukasan naman, tingnan natin, magkano laman ng wallet mo? 2,000. Saan ka ng 1,000? Kapon 1,000 lang. Parang ganun ang nangyayari dito. Halimbawa, dito sa mga record, wala namang pinakita dito sa record sa SALN ni BP Sara na may questionable. Sila man lang may duda. Bakit sila nagduda? Gusto nilang hanapan ng duda para palakihin nila, bigyan nila ng intriga para mapahiya ang Vice Presidente. O diba? Your Honor, binasa ko lang po kung ano yung, at kinonfirm ko lang po kung ano yung nakalagay sa SALN. Honorable Tama talaga yung ginawa mo diyan, ma'am. Kung ano lang nasa record, doon yung mo babasahin. Wala namang nakita dito na itong record sa 2016, itong record sa 2017, may mali ito, may malaking nakaw dito, dito naka-red. Naka-dead flag na to, may problema, questionable na. Wala naman. Sinabit lang. Pinirmahan. Kinonfirm, reniceive. Itong salin pala mga kababayan, saan yung nagaling? Galing sa opisina kung saan ka na-sign. Pangalawa, doon sa civil service. Tapos, pangatlo, dyan sa ombudsman. Yung pagkakaalam ko, naririnig ko lang din sa may kinalaman dyan. Oh.
Dalawang institusyon ng gobyerno, yung pinuntahan ng record niya, walang nagreklamo kahit isa. Ngayon lang. Ito lang Justice Committee ang may reklamo. Hindi naman sila kasali dyan. Oh. I'm afraid, but we are not allowed to raise questions which will go beyond what appears in the... Oh, you're not allowed to question. Pero allowed kayo dyan magkomento doon sa mga sinasabi. Base sa record na wala namang house show doon sa record. Malinis naman yung record. May nakalagay ba dyan sa record mga kababayan na pinipresent? So nakakita ng live kanina umaga. So nakakita nito yung pag-umpisa pa. Na makita ba nung sa live na ito questionable, ito failed, ito ano. Deferred ba to? Dahil kulang ganun. O sobra, wala naman, di ba? O sila lang, nasa utak lang nila. Malisyosong utak. Dahil itong mga kababayan, itong mga kawatan, may duda to na ninakawan sila dahil yun ang kagawian nila. Yun ang ginagawa nila. Walang ibang matatakot sa magnanakaw ay kapwa magnanakaw. Hindi ba? That's why, Madam Chair, I just need confirmation whether that Yes. presentation Issues concerning misdeclaration. yields in support to the complainants. First of all, Madam Chair, wala yung complainant dito eh. I understand, but please limit your questions to... And that's O hindi man hinanap yung complainant. Ito lang rineklamo hinanap nila. Dahil ba present yung nakaraan? Nakaraan yung present yung nakaraan? Dami lang yon. Sino ba yung pangalan ng complainant na yon? Dalawa? Ito abogado at saka isang pare? Alam na natin yon. Oh. Galit sila sa mga Duterte. Pare, napasama siguro yun sa nabastos, yung nabulgar ni PRRD dati. Kaya galit sila. Oh. Ngayon, wala dyan ang complainant. Hindi naman pinupuso. Ang complainant, wala dito. Ang rineklamo, wala rin dito. Ang wala lang dyan, si BP Sara. Yun lang ang pinaalam nyo na wala si BP Sara. Ang complainant, wala din. Oh. Para fair. Diba? yung David. complainant Contents of the as SALN. to his allegation because it was pointed out that the Salden was only part of a broader allegations of unexplained wealth. But as correctly pointed out by Mr. Marcoleta or Congressman Marcoleta, those Salden that we want to specifically pinpoint that have material misdeclaration or untruthful declaration was never attached in the first place. We are in the not complaint. yet on that, Honorable Garbin. We are were only through, on the we were existence of the through, SALN. we were already through on that. We already approved, voted on the ultimate facts and the Substance, sufficiency in ground. substance. And the annexes provided in the complaint, Madam Chair. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya eh. Boom! Sa poll. Kayo dyan ang nag-produce ito ha. Congressman to ha. Sinasabi niya, tayo na nag-produce ng ebidensya. Hindi to fake news. Diyan o, sa sarili nilang sala. Nakahalata na yung kasama nilang kongresista. Hindi na to tama. Parang tayo na naghanap ng ebidensya. Saan na yung complainant dito? Dapat yung complainant dito magdala ng ebidensya. Bakit tayo naghanap ng ebidensya? Dahil gusto nilang mapatalsik si BP Sara dahil yon ang script. Utos ng hari. Case.
With all due respect, Honorable Garbin, the issuance of the subpoena is not for the purpose of adding, supplementing, or correcting whatever appears in the complaint. Ano yon? Ano yung pagkuha ng ebidensya? Hindi yung pagdagdag. Yung pinasapina ninyo, yung pinagyayabang ni Abante, may salin, nakasulat ang salin pero walang detalye. Kaya pinasapina ang salin. Ngayon lang araw sa komite ninyo dumating. Ano yon? Dagdag o bawas? Hira ka naman, Jinky, oh. Of subpoena is to test whether the complaint is sufficient already for the existence of probable cause. To aid the justice members in judging whether or not probable cause exists on the basis of the allegations in the complaint, including the attached document. Let me walk you through Section 7 of our Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Okay. Sabi Malbat ni po dito, Chihuahua. the committee shall conduct a hearing. Tama. The committee, through the chairperson, may limit the period of examination by members of the committee. The Tama. committee shall have the power Ayun, may power to na. issue To issue. compulsory processes for Processes. the attendance Attendance. of witnesses Witnesses. and And the production of production of documents, documents and other related. evidence. So, dear. yung po, Tama. Tama si Congressman Garbin. Tama. Kayo na ang nag-produce ng ebidensya. Bakit kayo suplak? Sumang-ayon na lang kayo sa sinasabi ni Garbin. Dami niyong sinasabi dyan. Parehas lang pala. Kaya sinasabi ni Congressman Garbin dito, tayo na nag-produce dito. Umawat ka pa. Ganun pa rin. Parehas lang. Parehas lang. Magdagdag kayo ng ebidensya. Di tama si Garbin. Bakit pa inaawat ninyo? May pa ano-ano pa kayo? May pa ribat-ribat pa kayo dyan? Tapos pareha naman lang pala yung kung anong ibig sabihin ni Congressman Garbin, yun naman din ang gusto nyong maipaliwanag, gusto nyong sasabihin. This SALN, ito pong SALN na to ay pumapasok po dito po sa power ng committee. Hindi naman po tayo ang nagsasabi niyan. Ang nagsasabi po niyan ay ang ating rules. Yon, ang inyong role. Ang inyong role. Palakpakan. Palakpakan. Ang inyong role. Yon, ang role ninyo dyan sa komite. Kayo ang gumagawa ng role. Wala naman ibang gumagawa ng role. Kayo lang gumagawa ng role. Dahil na sa isip ninyo, nga ang inyong role na ginagawa ngayon ay tama o pasok doon sa konstitusyon. Kaya gusto namin na iakyat na ninyo dyan sa Senado para malaman namin kung yung ginagawa ninyo dyan ay tama ba, pasok ba inyong role sa konstitusyon. Diba? Yun gusto rin naman malaman para matuto kami. Dahil pag magiging presidente na ako, baka sakali, hindi na ako ma-surprise. Thank you, Madam Chair. I just wish to put forth additional counter-arguments on the points raised by the Honorable Marcoleta and also certain points raised by the Honorable Garbin. Okay. Ayun, okay. First, we have determined already sufficiency in substance Yes, of the correct. complaints. Sufficiency in substance, both in form and And substance. substance, yeah, And that correct. includes the Grounds. analysis. Pangalawa po, hindi po required na lahat ng mga pwedeng ebidensya ay dapat na produce na ng complainants at Ayun, kaya kayo na ang mag-produce.
Umawat ka pa, parehas lang. Kaya sinabi na ni Garben, tayo nag-produce. Nagribat ka pa na ito pinaliwanag mo, hindi naman lahat pala. Wala pa naman palang ebidensya patungkol sa binanggit nga salin. Bakit nagkaroon ng grounds? Bakit nagkaroon ng sufficient in substance? Bakit nagkaroon ng sufficient in forms? Na wala pa man pala. Ngayon pa man lang ninyo pinakita na ito. So ibig sabihin, yung una, walang personal na knowledge itong complainant. Hearsay. Chismis. Pero, The complaint. And that's why we have these processes of subpoena para makalakap ng mga ebidensya. correct. Nangalap pa nga kayo ng ebidensya. Parehas lang kayo dyan. Sunog kayo ni Marcolita at ni Garben. Na wala pang nakalokip, wala pang nakaatas na dokumento na ebidensya doon sa reklamo. Kaya ngayon pa lang kayo naghanap. Tama ba? Nagre-rebat ka ba? Diba simple lang sinasabi mo, o Senator Marcolita, tama ka. Nung kwento si Congressman Garben, sabihin na ninyo, oh, Congressman Garben, tama ka. Pa-space ka pa dyan. Parehas lang yung resulta. Pero, tuloy. Kayo mga related evidence. Ang importante po dito, especially in the issuance of subpoena, yung requirements of specificity or sufficiently described, yung mga dokumento na pinapaproduce at yung relevance to the issue. Kaya nga naghanap pa kayo. Doon sa mga Wala pa kayo masyadong ebidensya. subpoena po natin Astilan. ng for the production of specific documents like respondent SAL-Ns, the AMLAC records of the flagged bank transactions of the respondent. Sige, lahat ng mga paratang nyo dyan. Financial transactions. These are all relevant to the grounds alleged in the complaint. O di ba, may sufficient in grounds na kayo dati? Mayroon ng grounds dati. Bakit nagkaroon ng grounds? Nakulang pa naman pala kayo ng ebidensya. Hala kayo! Hala kayo! Yung proseso ninyo dyan sa clarificatory hearing, ito lang mga witnesses, itong nagsampa, sila lang at tanungin nyo lang dyan, ito na ba? Pero ang nangyari ngayon, kayo nagkalap ng ebidensya. Kayo nagkalap ng ebidensya. Dahil yung mga complainant, ginawa nyo lang unggoy. Kayo talaga ang utak dyan sa impeachment. Ginamit mo lang yung mga gunggong dyan. Magkano bayad? Magkano bayad? They directly relate to the issues actually and specifically raised in the third and fourth impeachment complaints, the Sabalia et al. And Cabrera complaints, particularly that respondent purportedly engaged in culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, including the accumulation of unexplained and or ill-gotten wealth and her ownership of secret bank accounts worth millions. Pag secret bank account, bakit alam mo? Bakit alam mo yung secret? All of which she did not declare in her SAL-Ns. Doon sa punto, O doon sa punto, sinasabi mo hindi pag-declare, hindi mo sabihin umano, lahat lang na yun ay mga paratang. Kaya nagrebat ka dito kay Congressman Garben at saka ni Marcolita para lang idagdag mind conditioning, para lang ipasiwalat, ipapahiya na ito talagang ginagawa mga paratang kang BP Sara ay totoo. Ayon mismo ngayon sa sinasabi mo.
Pira, oh. Prove daw po natin. Actually, there's nothing wrong about that. Improving the evidence that are sought to be Nothing wrong improving the evidence? Kayo pa ang nangalap? Trabaho yon ng kumplinan. Kayo lang sa prosecutor, meaning nag-cutter sa kumplinan. Pero ang pagkuha ng ebidensya laban sa inakasuhan niya ay trabaho ng kumplinan. Dapat may presentar ng kumplinan doon para pagdating na doon sa korte mismo, para confirmation lang kung authenticate ba yung ebidensya niya, hindi na ba yung gawa-gawa, saka pa magsapuy na doon sa mga naturang mga bangko o kung ano-ano pa namang mga establishment na yung nabanggit dyan. Hindi ako abogado ha, pero yun ang pagkakaintindi ko. Reconfirmation para magiging legitimate itong mga ebidensya mo. Pero dito pa lang, nagpasapina na kayo para idagdag sa ebidensya doon sa nag-akusa. Dahil kulang kayo ng ebidensya. Baka hindi lang ebidensya kulang, baka numero nyo kulang pa rin. Huwag naman. complainants kasi Gusto nating tayo nga matuloy po itong, magiging prosecutors impeachment. later, and we are determining at this point the existence of probable cause, and therefore we need the guidance of any other relevant evidence para makarating po sa determinasyon na yan ng existence of probable cause. So, pinipilit ninyo na magkaroon ng probable cause. Dahil pag hindi nyo doon ginagawa, walang probable cause. Bakit nagkaroon ng form and substance? Bakit nagkaroon ng ground? Yung tatlo lang pagkakaalam ko dati, may forms and substance. Tapos, na-determine na may grounds, ituloy na. Yung clarificatory hearing, okay na. Pero ginawa nyo mini trial. Para mapahiya. Lalong ipapahiya ninyo. Parang i-boost ninyo, para i-amplified ninyo na ito talagang lahat na paratang sa Vice Presidente ay totoo. Di ba? Yun ang pakay nyo dyan. Improve. We ask for other additional evidence as long as they are relevant to the Kaya nga, ganun ka na lang sana kay Marculita at ni Garben. Tama yung mga sinasabi nila. Ganun na lang. Nagre-rebat ka pa. as alleged in the complaints. So wala pong mga linalabag dito na mga principles pagdating po sa tungkol doon. Wala nga linalabag dahil kayo nagkalap ng ebidensya para sa complainant. Kurte ba kayo dyan na nagsapina kayo? Dahil ba may power kayo? Pag may power ka, kahit hindi ka sa korte, pwede ka magsapina. Na linalagay lahat. Hindi naman to aid of legislation para makatulong doon sa anong gagawing batas. Ito ay civil case o criminal. Ano ba yung kaso-kaso na yun? Hindi ko alam. Sa complaint pa lang. So malinaw po yan, Madam Chair. Hindi po kailangan. Thank you. Madam Chair. The Honorable Chel Jokno is recognized. Yes, thank you, Madam Chair. Wala naman pong pinagkaiba ang ginagawa ng Committee on Justice dun sa ginagawa ng isang prosecutor na nagko-conduct ng preliminary investigation. Just like a prosecutor under the rules of the House, we have the power to issue subpoena. Kaya nga, sapina ka para gagawa ka ng batas. Pero pag maghalungkat ka na ng kaso,
Yung mga sapina, sino ba mag-isong sapina? Korte naman. Pagkakaalam ko. Dahil yung mga sapina, yung mga hulihin, may nakalagay man sa ada korte ginawa. Sinong abogado gumawa doon? What used to be called probable cause, although what is now called certainty of conviction. And Wala pa nga mo. Hindi pa kayo korte. Bakit ipipilit ninyo? sa mahalaga pa nga yung tungkulin natin na yon dahil wala pa naman po tayo sa adversarial stage. We are very clearly in the inquisitorial stage where we are meant to inquire whether there is Lagi kayo nag-inquire dahil kulang. Hindi pa kumplito. Bakit nagkaroon ng form, nagkaroon ng substance, nagkaroon ng ground, na kulang naman pala? cause. Kaya po tayo binigyan ng ngipin ng House Rules. Sing laki sing ngipin mo. Ay para nga makita ang ebidensya. Kaya nga naghanap pa kayo ebidensya. Wala pa kayong ebidensya nakita. Bakit dumating kayo sa ganitong punto? I'm very disappointed at any attempts to remove that power from us because that is precisely why the Constitution requires Walang ebidensya pa nga. Bakit ipipilit? Dahil gusto nyo matanggal si BP Sara dahil gusto nyo talagang makaganti sa mga Duterte. Matanggal niyo si BP Sara pero hindi mo matanggal yung mga taong naniwala kay BP Sara. Kaya sinasabi ko na kanina tanda, papipilit mo naman kabayo madala sa sapa. Pero hindi mo siya mapipilit na mapainom ng tubig sa sapa. yung hearing naman natin hindi para marinig natin yung salita ng iba't ibang mga nandito ngayon kung hindi So ibig sabihin, kayo lang ng member ng komite, yun ang gusto lang magsalita at kami ay makikinig. O yung sinasabi ni Marcolita at ni Carmen, di ba tama? ebidensya. Thank you, Madam Chair. Thank you. Chairman, Madam Madam Chair. Chair. My The last Honorable Garbin. Madam Chair. At the outset, Madam Chair, let me state that I am for the truth and for knowing whether there's material or misdeclaration on the SALN. What I'm saying here, the observance of procedural due process. Going back to the complaint, as stated, this specific SALN were not attached. And we say observance of procedural due process. Ang tinatawag po doon, paano makakapagsagot yung isang respondent kung wala naman specific allegations doon sa mga iprinisintang SALN. Meron. Boom! We agree that we have compulsory processes to produce those documents relevant to this hearing. But the absence of giving opportunity to the respondent the right to be heard or to answer and those specific allegations, it's not even a specific allegation because it was part of a broader allegations of unexplained wealth. Ako po ay isang abogado bago mambabatas. Ako po ay dumaan din sa napakaraming preliminary investigation. Parehas lang din yung mga kaharap mo dyan, mga abogado din yon, pero king koy. Clown. Dito mga kababayan, makikita natin yung abogado talagang abogado, hindi itong abogadong bayaran. Kung magpipresenta tayo dito ng dokumento na hindi natin bibigyan ng oportunidad yung
inaakusahan dito, then where is the procedural due process? That's why I'm saying, are we Honorable improving Garbin, the complaint? Or Honorable it is Garbin. better left to the impeachment court Correct. to present all these documents so that the respondent will also have the right to confront those evidence presented against her. Tama. Dahil pag andyan si BP Sara, hindi naman makaribat si BP Sara, hindi naman makapagtanong doon sa mga witness against sa kanya. Diba? Walang saysay. Babastusin at babastusin lang nila ang vice presidente dyan. Pagtutulong-tulungan lang nila lahat. Dahil limited eh. Pwede siya magsasalita at pwede siyang sumagot. Hindi naman siya pwede magtanong doon sa mga witnesses. Kung totoo ba yung sinasabi nila. Luto na to dito. Ito na sa committee. Luto na. Humarap man si BP Sara dyan o hindi. Talagang buboto sila lahat pabor sa impeachment. Di walang kwenta. Kahit sabihin pa natin na sabihin ni BP Sara, hindi totoo yung mga sinasabi niya, gawa-gawa lang. Walang kwenta. Maniwala yun ng mga tao. Yun, sabihin ni BP Sara, yung sinasabi ni Madriaga, wala kong kinalaman dyan, hindi ko kilala yung tao. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Maniwala ang committee dyan? Hindi. And the right also to examine those specific SALN that allege misdeclarations of. Ayun, hanggang dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay, hanggang sa muli. Mabuhay ang Pilipinas. Salamat.